I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. But anyway, mayroon tayong upload videos updates. Ito, napakahalaga ito eh. Ano ba ang mangyayari sa bansa natin kung itong mga itong mga anay sa lipunan gustong patanggalin ng Pangulo, 'di ba? Ano ba ang magiging kahinatnan ng bansang ito, mga bes? Pakinggan niyo po yung sinabi ni Secretary Gibo Teodoro, at siyempre may panawagan po ang EFP Chief Browner. Sabi niya po dito, mga kababayan, ayan nanawagan ako sa ating mga kababayan na huwag pong idamay ang armed forces. Please shield the armed forces from the political environment. Tama nga naman po yun. Tulad po ng isang DDS na vlogger, yan si DM Makata, sa kanyang post, nanawagan sa ng people power. Binanggit niya lahat, mga vlogger, kung ano-ano pa. Join the people power. Ano po ang ibig sabihin? Hindi niya man diretso na sasabihin na mag-aklas. Yun na rin po yun, sa tingin ko. Hindi po maganda yun eh. Hindi maganda yung ganun klaseng panawagan ninyo. Okay lang sana kung yung panawagan nyo tamad yung nakaupo sa palasyo, pwede. Pero hindi masipag, ang daming nagawa. Bakit kayo mananawagan tapos ipalit nyo yung pinakatamad sa lahat ng tamad? Hindi nagtatrabaho, walang ginawa kundi manira, kurap, mamatay tao. Ayun nasabi ko yun na kurap kasi nga, di ba yung confidential fund niya, hindi niya kayang ipagtanggol, hindi in-explain saan napunta. That is a sign of corruption sa akin lamang. Nakikita ko parang ganun, di ba? So po yan ang panawagan ng EFP Chief. Tama nga naman ang sinabi niya. Bakit nyo sinasali ang Armed Forces of the Philippines? Ano bang problema nyo sa kanila? Kung may problema sa bansang ito, kaya pong solusyonan yan sa magandang usapan o sa mga magagandang paraan. Ano ba ang solusyon para mabigyan para ma-resolve ang problema ng bansa sa korupsyon? Ayan na nga 'di ba? Sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., siya na po ang nag-expose 'di ba? Tapos ang palabas nyo, siya pa ang masama. Huwag ganun, mga kababayan. Alalahanin nyo, dekada na po yan ang kawatan sa kaba ng bayan, pero walang nanita. Si PBBM lang ang may lakas loob na nita, di ba? Kasi in-expose niya yan sa madlang people. Ngayon, dahil ang Pangulo ang nag-expose ng korupsyon sa bansang ito, siya rin po ang gumawa ng kaparaanan para masolusyonan at mahinto yung korupsyon na yan. Tinayo niya ang ICI, di ba? ICI, Independent Commission of Infrastructure. Di ba? Imbestigahin niya yung mga flood control project na talagang sangkaterba. Sa totoo lang, sa panahon ni PBBM, na-discover po yan. Mismo ang Pangulo ng Pilipinas ang nag-expose sa publiko. Hindi lang sa publiko, sa buong mundo. Kaya alam na alam yan. Yan ang sabi niya. Sabi niya pa dito, dagdag pa ng EFP Chief na natiling maayos at disiplinado ang hanay ng militar sa kabila ng mga hakang-hakang ginagamit umano ito sa mga isyong politikal. Yes, tama. Politikal ang ginagamit ng mga salot. Tulad ni DM Makata. Nanawagan siya ng people power. Ang lakas loob nito Ang lakas loob niya. Sobrang yabang niya. Kaya kung sino man ang nakakakilala sa kanya, yung si DM Makata, ay unfollow nyo. I-report nyo yung yung page niya. Para masampulan yan Di ba? Sabi po dito, ayan pa, sinabi ni FP Chief. Binigyan diin ni Browner na mananatili non-partisan at tapat sa konstitusyon ng EFP at ang kanilang pangunahing tungkulin ay protektado ang mamamayan at ang soberenya ng bansa, hindi ang makisangkot sa anumang labanan sa politika. Yes! Sabi nga natin, mga kababayan, lahat po may solusyon. Ang problema sa mga magandang kaparaanan, hindi po yung pag-aaklas or panggugulo, pabagsakin, no, maling-maling gawain yan. Kahit kailan, mga kababayan, hindi po magtatagumpay itong mga
gustong agawin ang palasyo. Oh, 'di ba? Ano po ang kahihinatnan kung ganyan ang mangyayari sa bansa? Pakinggan niyo po ito. Ang sinabi po ni Secretary Gibo Teodoro, mga kababayan, para kumpleto detalyado. Ito na. So, nabanggit nyo sa speech nyo po na nagpo-focus na tayo sa defense posture, pero dito sa atin may mga ilang retiradong sundalo na nagpapakalat po ng fake news against the military, and among them may mga naghihikayat akong mag-aplas sa gobyerno. Ano po yung masasabi nyo po? Well, natural itong mga to. Siguro examinin natin ang motibo. Dahil pag naghihikayat ka ng sandatahang lakas na mag-aklas sa gobyerno, ginugusto mo ang militar na magpatakbo ng gobyerno. Di ba? At the end of the day, wala nang batas kasi. At rule of law nawawala. Ngayon, sino ang makikinabang? Ang makikinabang lamang ay ang mga kapanig ng mga bansa na hindi kasama ng buong mundo. Bakit? Kasi kung magkaroon ng extra-constitutional na galaw, number one, hindi ka kikilalanin, hindi ka i-recognize ng ibang mga bansa. If i-freeze yung mga accounts mo, hindi ka maaring makipagnegosyo, hindi ka pwede mag-remit. So, paano ka mabubuhay? Ang bubuhay lang sa'yo, kokonting bansa. Isa na yun, China. Kaya sanction nga sila eh. So, if you're willing to risk extra constitutionality in the face of sanctions, sino makikinabang? So, para ba sa sitwasyon yung Myanmar? Well, exactly the situation of Myanmar. Thank you for pointing that out. Exactly, and I don't think Filipinos would like that. No? At the end of the day, any extra-constitutional move means kung sino ang pinakamalakas na firepower, siya mamumuno. Yan labag sa ating kagustuhan na maging malaya. No? Kaya, be careful for what you pray for. You may just get it. Yan ang kasabihan. Di ba? So you support, sir, yung pag-review sa pension system po ng mga retirees nga po na may mga, let's say, seditious statement? Well, on two counts. Number one, nire-review din natin yung pension system naman. Hindi lamang for the obligations that come with it, pero sa benepisyo din ng ating retirees. Kasi probably 99% ng ating retirees are law-abiding. They know the limits of what the armed forces should and can do. And they also have sacrificed the better part of their lives honorably. So their benefits should be also adjusted, no, to keep in step sa adjustments din na nakukuha ng ating armed forces ngayon, no? Ngayon, that is the major initiative. Yung major initiative talaga kung paano mapabuti ang buhay ng mga retirado. Kaya meron tayong veterans valor clinics, veterans health system, pension reform, adjustments. On the other hand naman, sa mga kaso na ganito na talagang lantaran, dapat i-prosecute ito at pag convicted, tanggal ang pension. Tama. So it is up to the courts, no? Narinig nyo yung sinabi ni Secretary Gibo? Sa mga gustong mga agaw, alam nyo kung anong kahihinat na ng bansang ito. Ako, mga kababayan, hindi man ako abogado, hindi naman ako eksperto, pero palagay ko, sabi ni Secretary Gibo, kawawa ang bansa na ito. Sinong mamumuno at sinong makikinabang, hindi niya maidiritso, either ang military. Siyempre, sino bang vice presidente? Di ba si Sara? Ngayon, if ever, no, na si Sara ang mamuno, ano po ang magiging buhay ng Pilipino sa kamay ng mga Duterte na naman? Sino ang mas makikinabang? Ang Pilipino ba o yung bansang Chihuahua? Learning lesson po tayo sa kanyang ama. Yan ang pakatandaan nyo. Tayong mamamayang Pilipino, mas maganda yung minsan nag-iingay tayo sa social media.
na may pawang katotohanan lamang. I-spread natin ng good news. Katulad nito, sinabi ni Secretary Gibo. Ayan, ang maaring mangyayari. O yun, tulad ng Myanmar, sino namuno? Diba? Walang mangyayari sa bansa na ito, mga kababayan. Kaguluhan, kahirapan. Magpatayan talaga ang tao. Kasi, alam nyo, hindi naman ho papayag ang mga supporters ni Pangulong Marcos Jr. na basta-basta mo na lang pababain ng Pangulo sa kabila ng lahat ng magandang pamumuno niya, ang daming nangyaring magaganda. Sus, kung isa-isahin natin dito, napakadami yan. Ang haba ng listahan. Siyempre, example na lang natin example na lang natin. Sa kasaysayan ba ng Pilipinas, nakikita nyo, mayroon isang Pangulo na nagbabayad ng utang every year? Wala. Si PBBM lang yun. Diba? Sa kasaysayan ng Pilipinas. Pangalawa, sa kasaysayan ng Pilipinas, nakikita nyo ba? Mayroon bang isang Pangulo? Binayaran ng utang ng mga magsasaka? Mahigit 57 billion all over the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao? Wala. Ginawa ba ni Corian? Ni Ramos, Estrada, Gloria, Digong at Panot? No. Si PBBM lang. Lahat, mga titulo nila, pinagkaloob na sa kanila, na libreng-libre. Lahat. Ang dami nagawa ang Pangulo. Ang dami pong sa mga magsasaka, nagkakaroon po sila ng mga rice processing system. 140 plus. Luzon, Visayas at Mindanao. Tapos sasabihin nyo, pag-resignin nyo ang Pangulo, oh my goodness, mahiya-hiya naman kayo sa mga sarili nyo. Yan po ang magiging kahinatnan pag nag-ano kayo, pag nagpupursige kayo na pabagsakin ang pamahalaan, samantalang ang ganda-ganda na nga, tapos pabagsakin nyo pa, tapos ipapalit nyo yung corrupt at mamatay tao. Sa tingin nyo kaya papayag ang mamayang Pilipino? Of course not. Kaya mag-ingat-ingat kayo sa mga pinagsasabi nyo. Tsaka anyway, mga kababayan, speaking of retired generals naman, sa mga retired generals, hindi naman po lahat. No, hindi naman po sila lahat ganun. Kasi itong mga nakaraang buwan, marami pong retired generals na pumunta po ng palasyo. Na, sinuporta ng Pangulo tungkol dito sa ini-expose ng Pangulo sa flood control na corrupt, na since pa, sa kanya po tinambak, sinuportahan po yun. Not all the retired generals, mga bes, koreksyon. Yung mga lang na, yung mga ibang retired lang na talagang kumakampi sa mga dutae, yun lang yun. Pero, maghunos dili kayo, mga kababayan. Kami, ayaw namin ng gulo. Gusto namin tahimik lang. Sinusuportahan namin ng Pangulo. Kahit sinong Pangulo sa Malacanang, Sus Maria Joseph, suportahan natin as long as magandang kanyang pamumuno. Tulad ni Secretary Gibo, pag tumakbo sa pagkapangulo, bagay na bagay siya. Wala naman ibang magandang politician na tatakbo kundi si Secretary Gibo, if ever gusto niya, no? Di suportahan natin. If ever lang, kung siya ang successor ni Pangulong Marcos Jr. Example lang to, mga kababayan. Why not, 'di ba? Di suportahan natin. Ito, bihasa itong taong ito. Magaling ito. Sa lawak ba naman ng kanyang karanasan? Well, guys, ito kasi si Secretary Gibo at saka si Pangulong Marcos Jr. Childhood yan parang magkakabata ba sila? Kaya nga kinuha niya yan bilang DND secretary niya alam nyo naman ang Pangulo, wala naman kulay politika yan. As long as magtrabaho ko para sa mamayang Pilipino, walang problema. Di ba? So, yun mga besa. Ako, ayaw ko mangyari yung karahasan. Nako, gusto ko tahimik ang Pilipinas. Kabutihan lamang. Kabaitan, pagkakaisa, pagtulungan na lang. Yun ang lang gagawin natin. Sa mga gustong tumakbo, gustong agawin ng palasyo, wag kang masyadong atat, wag kang ambisyosa. Hintay mo 2028 kung talagang malakas ka. 'Di ba mga kababayan? So yun mga bes. See you again on my next upload. Bye 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 and babush. God bless Philippines.